Isa na pong unrestricted free agent itong si Aljon Mariano pagkatapos siyang ilagay doon ng Barangay Ginebra para bigyan daan ang pagpabalik nitong si L.A. Tenorio dito sa kanilang lineup. Naka-schedule ng maglaro itong si Tenorio dito kontra sa Terra Firma at syempre maraming fans ng Ginebra ang excited dyan. Itong situation itong si Mariano, siya ay unrestricted free agent with rights to salary ng Barangay Ginebra. So, ibig sabihin, kahit unrestricted free agent siya, pwedeng tapatan ng Ginebra kung ano man ang salary offer dito kay Mariano at kapag iyon ay tinapatan ng Ginebra, mananatili siya dito sa Gene Kings. Pero mukhang maliwanag itong senyales na itong si Mariano ay mukhang malapit ng either bitawan ng tuluyan ng Ginebra o di kaya naman ay i-trade na. Makikita kasi natin talaga dito na medyo loaded kasi ang lineup ng Ginebra at dito kasi syempre sa Commissioner's Cup, yung posisyon na nilalaruan ni Mariano ay pareho dito sa import nila na si Tony Bishop. Yung ibang teams kasi ang kinukuha usually yung mga 6'8", 6'9 na import, naglalaro ng power forward o center. Pero ang Ginebra syempre sanay na sila doon sa maliit na import katulad ni Justin Brownlee kumpara doon sa iba. Kaya kadalasan ito ay small forward ang laro. Kaya dito natin nakikita na talagang kulang na ng playing time ito si Mariano. Kaya malamang yung mga balita nga na ito ay bibitawan na ng Barangay Ginebra mukhang mangyayari talaga. Parang senyales na talaga ito na siya ay mawawala sa Gene Kings dahil nga ginawa na siyang unrestricted free agent. Kahit meron pang rights to salary dito, asahan natin na kapag may oportunidad na, itong si Mariano ay talagang matitrade at maaalis na dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng ipalit nila dito sa posisyon niya sa small forward na syempre kakailanganin nila pagdating naman ng Philippine Cup. Dahil matagal mawawala itong si Junmar Fajardo, mukhang desidido na talaga itong San Miguel Beer na kunin itong si William Navarro at itong si Xavier Lucero dito sa Northport Batangpier. Dahil ngayon ang sitwasyon ng SMB, yung dalawa nilang big men, itong si Vic Manuel at itong si Junmar Fajardo ay parehong wala. Itong si Manuel, matagal na nating alam yan at itong si Junmar dahil nga dito sa kanyang injury. So, ibig nito sabihin si Motaw Tua ang magiging sentro nila. At itong backup niya ay si Noy Baclao. At ngayon, ang power forward nila iisa, itong si Rodney Brondial. Nagkataon syempre, of course, nandiyan si Ivan Asca, yan ang pupuno dyan. Pero lalong umiksi ang rotation nitong San Miguel Beer dahil wala itong si Junmar Fajardo. So, sa ngayon, dahil alam natin nagre-recover pa itong si Terence Romeo, si Jeron Teng at itong si Keith Jimenez, mukhang dito talaga makikita ng SMB na sila ay sobra sa guard at kulang sa big men. Kaya hindi na nakapagtataka na ang balita ngayon talagang pursigido sila na kunin na talaga itong si Navarro at itong si Lucero. Ang mga ito ay hindi sentro. Pero umaasa ang San Miguel Beer na magkakaroon ng full recovery itong si Junmar at ang magiging backup pa rin niya ay si Motaw Tua. Pero itong kay Vic Manuel mukhang kailangan na talagang palitan at kukunin nga ang dalawang nabanggit mula dito sa Northport Batangpier. So sa ngayon, kinakailangan na siguro talagang mag-prepare sa future itong San Miguel Beer dahil medyo mahirap na yung ganito na kapag nai-injure si Junmar at sumasabay pa itong si Vic Manuel, talagang kakapusin sila dito sa front court. Isipin nyo na lang kung ito ay nangyari sa Philippine Cup at wala dyan itong si Ivan Asca. Anong pupuntahan ngayon ng San Miguel Beer pagdating dito sa rebounding at sa depensa sa loob ng paint? Kaya yan ngayon ang problema na itong si Brandon Ganuelas Roser dito sa NLEX Road Warriors. Siya ay magnaglalaro na nga pero of course alam natin wala rin nangyari, natalo pa rin itong NLEX dito sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Natampakan nga sila ng 27. Pero ang good news dyan, itong si Roser ay okay na at mukhang malaki may itulong niya talaga dito sa NLEX. Pero ang tanong, hanggang kailan sila magtatagal dito sa Road Warriors? Dahil mukhang ang nangangailangan talaga dito kay Brandon Ganuelas Roser na itong TNT tropang giga. Nakita naman natin na itong TNT nahihirapan na talaga. Dahil of course, alam na natin lahat na wala dyan si Mikey Williams plus si RR Pugoy at si Poy Eram. Pero kung makukuha nila itong si Brandon Ganuelas Roser, mapupunuan kahit papano yung pagkakulang nila doon sa big men. Kitang-kita rin natin na itong si Jason Castro,
Kahit na ginagawa na niya ang lahat ng kaya niya sa edad nito, syempre hindi na kaya yung babad na babad katulad nung dati. Kaya sa ngayon, itong si Brandon Canuelas-Rosser hindi na nakapagtataka kung bago magsimula ang Philippine Cup, ito ay mapunta na dito sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi kailangan nating pag-isipang mabuti, lalo na kung ikaw ang management, kung ano ang gagawin mo sa TNT habang hindi pa nasisigurado kung ano mangyayari dito. Dahil sabihin man natin na bumalik si RR Pugoy ngayong Disyembre, wala pa rin kasiguraduhan itong kay Mikey Williams at alam natin na itong kay Poy Eram ay aabutin ng 8 buwan bago yan makabalik. So medyo mabigat talaga yung sitwasyon ng TNT Tropang Giga ngayon. Kaya hindi na nakagugulat kung itong si Brandon Canuelas-Rosser na iutos ng management na ilipat dito sa TNT Tropa. Dahil nga sabi nila itong NLEX, ang role niyan dito mukhang pinipitasan lang talaga ng Meralco TNT. Doon po sa mga nagtatanong, itong Converge Fiber Xers ay mukhang wala pa rin balita na papalitan yung kanilang import. Kahit sunod-sunod na yung mga talo nila. Sa ngayon, itong si Tom Bodanovic pa rin daw ang gagamitin nila. At dahil dito, mukhang talagang lumalakas yung mga ugong-ugong na ang Converge ay nagtatank na talaga para makuha itong si Justin Baltasar. Dahil mukhang nahihirapan daw talaga sila na makipag-trade dito sa Terra Firma na usually nakakakuha ng number 1 pick. Kung inyong matatandaan kasi, ang balita noon kaya tinrade itong si David Morel at itong si Abu Tratter dito sa Magnolia kapalit ni Adrian Wong at yung first round pick nila. Ang plano noon ng Converge, i-trade yung dalawa nilang first round picks dito sa Terra Firma kapalit yung number 1 pick. At kapag yan daw ay nangyari, dapat nag-apply na sa draft si Justin Baltasar last year. Pero hindi nga pumayag itong Terra Firma. At ang nangyari, of course, nag-number 1 pick ito si Stephen Holt at hindi nakuha nitong Converge yung gusto nila at si Baltasar hindi nag-apply sa draft. Pero ang tanong ngayon, itong si Baltasar hindi naman yan pwedeng maghintay ng habang panahon doon sa MPBL. Dahil syempre at some point kinakailangan maglaro na yan dito sa PBA. Lalo na at hindi naman siya nagtagal doon sa Japan B-League. So asahan natin na itong Converge, kung hindi nila makukuha yung number 1 pick sa pamamagitan ng trade, malamang mag-tank na nga sila. So yan siguro dahilan kung bakit ang dami nilang mga top players na pinakawalan. Pero syempre ito ay spekulasyon pa lamang at kailangan nating makita talaga kung itong Converge Fiber Xers nga ay magtatank o hindi para lang makuha ang serbisyo nitong si Justin Baltasar sa susunod na draft ng PBA. Shoutout kay JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, kay Ronald Belporsidad, Rico Olarte, kay Jonel Aragon at Celino Valles family, Jason Mendoza, Donel Santiago, kay Dexter Domer, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at John Villarosa, kay Enju, pinabati din natin si Kagawad Katsakino Dukusin, si Dionisio Mercado, pinabati din natin si Jordan at John Redim Morantad, Sid Maria, si Brian Andres, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Jonald Malyari, Edia Garcia at si Romeo Conchada at OG Lenggio at Gia Santillana at Tagle family at si Edwin Carmona Jr. at Ireneo Salangsang.